Sumisigaw kahit di naririnig. Talino ka rin, Francis. Talagang pinahihirapan niyo kung mag-asawa. Kay Tito Francis ba talaga kayo may kailangan? O sa ibang tao? Kailangan talaga si Angela kay Tito Francis. Kailangan niya magpa-hypnosis para bumalik ang alaala niya. What? Why would you do that? Huwag kang madalos-dalos. Gusto ko lang pong subukan lahat ng options para kahit papaano, maalala ko na po yung pamilya ko. Halika ba? Kayo na! Halika mo yung boyfriend! Claire, ano ba? Pwede ba? Pabayaan mo na si Angela, please. Halika na. I'm sorry, Claire, but I'm breaking up with you. Wala na akong nararamdaman sa'yo. Si Angela, siya pa rin ang mahal ko, Claire. She's still heavy on medications. At isa sa mga side effects ng mga gamot niya ay ang pagkakaroon ng hallucination. So, maaaring may mga sabihin siyang hindi totoo. Pero, Doktora, totoo pong nag-e-exist yung pangalan na sinabi niya sa akin. Totoo pong may Odessa at totoo rin pong nawawala ko yung anak ko. Kahit pa, ang mas mabuti sa ngayon, wag muna nating paniwalaan o seryosohin lahat ng mga sasabihin niya. Hintayin na muna nating gumaling siya. Ibig ba sabihin, Dok, hindi ko pa rin malalaman kung sino may gawa niyan sa kanya? Hintayin muna nating magising siya ng tuluyan. At pag nangyari yun, saka po tayo makinig at maniwala. Sige po, alis na ako. Salamat, Dok. Francis, sabi niya kanina, si Odessa raw ang kumuha kay Ana. Tinanong ko siya kung sigurado siya at umangu pa nga siya eh. Kung totoo yun, bakit alam niya? At bakit ngayon lang niya sinasabi sa'yo? Hindi ko din alam eh. Siguro nga tama ang sinabi ng doktor. Baka gawa-gawa lang ng isip niya yung mga sinasabi niya. Huwag muna tayong maniwala. Pagod na ako sa'yo, Calvin. Ginawa ko na lahat, Calvin. Ginawa ko na lahat. Pinaglaban kita buong buhay ko. Binigay ko sa'yo. Pero pinabaliwala mo lang ako. Bakit? Basura lang matingin mo sa akin? Ha? Basura lang matingin mo sa akin? Hindi! Claire, hindi! Anong hindi? Oo, Calvin. Basura lang tingin mo sa akin. Basura na tinatapon mo na ngayon. Ano ibig sabihin nito, Calvin? Magkaribal tayo? Kaya ang labo mo? Ang labo mo! Ba't no ikaw nun, ha? Hindi naman kita sinabayan, ha? Hindi kita inagawan. Sorry, Elmo. Pero mahal ko pa rin siya. Sinabi mo na yan, Tol. Pero ang ginawa mo, ha? Pinaiyak mo lang siya. Sinaktan mo lang siya. Oo na, noon yun. Nagkamali ako noon. Pero hindi ko na ulitin yun sa kanya ngayon. Dahil may paglalaban ko si Angela. Kahit kanino. Pwes talo ka na, Calvin. Dahil matagal ka nang gustong iwasan at kalimutan ni Angela. Simula nang dumating siya, yun ang ginagawa niya. Kaya lang naman kayo naging malapit sa isa't isa dahil gusto ka niyang tulungan sa paghahanap sa nanay mo. Pero hanggang doon na lang yan, Calvin. Diba? Tama na. Angela? Tama na. Please, umalis na kayo. Gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko na alam iisipin ko. Umalis na kayo! Oo, sige, Angela. Aalis ako para makapagpahinga ka na. Pero Angela, please, huwag mong kalimutan yung narinig mo kanina. Mahal kita. Angela, maghihintay ako hanggang kaya mo na akong mahalin.
Angela. Alam mo, please. Please, gusto ko na munang mapag-isa. Evelyn, hindi pa ba tayo uwi? Mauna ka na, ate. Dito lang muna ako. Hintayin kong magising si Glenda. Gusto ko kasing marinig yung mga sasabihin niya tungkol kay Ana. Evelyn, hallucination nga lang daw, di ba? Kung ano-anong pumapasok sa utak ni Glenda ngayon. Kaya hindi ka pa pwedeng basta maniwala. Pero paano kung totoo, ate? Hindi mo nakita eh. Kanina kahit hirap na hirap siya, magsalita, pero gusto niyang ipaintindi sa akin yung gusto niya sabihin. Ganun ka-importante yun sa kanya. Evelyn, alam ko gustong-gusto mong mahanap si Ana. Alam ko rin na ngayon, mas lalo kang may hope because of what's happening lately. Pero Evelyn naman, tama si Francis. Hindi tayo pwedeng basta maniwala kay Glenda ngayon. Di ba doktor na mismo kausap mo? Anong sabi? Huwag basta maniniwala sa sinasabi ni Glenda. Ate, pwede talagang si Odessa eh. Kasi noon pa man, kinugulo na niya yung pamilya ko eh. Pero Angela, please. Huwag mong kalimutan yung narinig mo kanina. Mahal kita. Angela, maghihintay ako hanggang kaya mo na akong mahalin. Angela, nireport sa akin ng company nurse yung nangyari kanina. Sinaktan ka na naman ni Claire? Ba't di mo sinabi sa akin? Tita, ayoko na po kasing lumaki pa yung gulo. Tsaka umalis naman na po sila agad eh. Dapat sinabi mo pa rin sa akin. Anong sasabihin ng Tito Larry mo pag nakarating sa kanya to? Sa mismong resort pa natin nangyari? Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag kang magsisikreto? Tita, nagagalit po kayo? Angela, ayoko lang na may nananakit sa'yo. Di bale? Pag kinasal kami ng Tito Larry mo, lalayo na tayo dito. Magsisimula tayo ng bagong pamilya na malayo sa kanilang lahat. Bubuo tayo ng bagong pamilya. Tayo. Si Larry, ikaw, at saka ako. Tita, gusto ko po sanang ipagpatuloy ang paghahanap ko sa pamilya ko. Gusto ko po sanang mahanap at makasama pa rin ang mga magulang ko. Ang mama ko. Ayan ka na naman, huwag ka na maghanap. Hindi mo na sila mahahanap. Ang kulit-kulit mo, ang tigas ng ulo mo, ah! Pupunta ako ng presinto bukas. Hahanapin ko si Odessa habang hindi pa gumigising si Glenda. Tita, pasensya na po. Hindi po talaga mapigilan si Claire sa kakainom. Anak, akin na yan. Ano namang kaartehan to, Claire, ha? May karapatan ako mag-inarte. Dahil hiniwalayan ako ni Calvin. Mami, usapin mo naman si Calvin. Sabihin mo magbalikan kami. Hindi ko kayang mawala sa buhay ko. Mami, please. Mami, tulungan mo. Anak, tama na yan. Magpahinga ka na. Doon muna tayo sa kwarto mo. Halika na. Ano ba, Mami? Bakit ba ayaw mo akong tulungan? Bakit? Gusto mo ba si Angela rin yung makatuluyan niya? Ha? Claire, tumigil ka na nga. Hanggang ngayon ba si Angela yung favorite mo? Pare-parehas lang kayo eh. Puro na lang kayo, Angela!
hindi mo na makikita yung pamilya mo. Tigilan mo na yan! Hindi mo sila makikita kahit kailan! Tita Margaret! Tama na po! Nasasaktan po ako! Nasaktan ka? Tama po! Tama! Ano tama na? Yan ang dapat niya pinaparasan, ha? Tama! Tama na po! Tulong! Tulong! Tama! Tama na po! Tama na! 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 Angela! 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 Gising! Tama na! Huwag mo ko sasaktan! Huwag mo ko sasaktan! Tama na po! Tama na! Akala ko pa naman mahal mo ko. Pero wala! Wala kang kwentang ina! Wala kang karapatang husgahan ng pagiging ina ko dahil lang may pinagdadaanan ka kay Calvin. Alam mo kung ayaw na sa'yo ni Calvin, Claire? Tigil mo na yan. Tama na. For once, stop being selfish. Puro sarili mo na lang iniintindi mo. Anong kala mo sa amin dito, ha? Wala kaming problema? Eh, di nakatikim ka rin. Mabuti yan, Claire. Nang malaman mo na hindi lang sa'yo umiikot ang mundo, you better shape up. Lalo na ngayon, hinahanap na ni Evelyn ulit ang totoo niyang anak. Kaya kung ako sa'yo, umayos ka. Kasi baka lalo kang mawala ng lugar dito. Huh? Angela? Tita Margaret, sorry po. Sorry po, natulak ko kayo. Sa panaginipan ko po kasi yung babaeng nananakit sa akin. Sinasaktan niyo pa rin ako. Tapos bigla na lang po ikaw yung nandun. Tapos bigla na lang ikaw yung nananakit sa akin. Sorry po. Sorry po, tita. It's okay. I understand. Tita, bakit ganun yung panaginip ko? Ang gulo. Hindi ko maintindihan. Siguro, kasi napagalitan kita kanina eh. Kaya humalo tuloy ako dun sa panaginip mo tungkol sa past mo. Angela, I'm sorry ha. Sorry na sigawan kita. I just want what's best for the three of us. Gusto ko na perfect at peaceful na buhay. Naiintindihan mo yun, di ba? Opo naman, tita. I understand. Sobrang natutuwa po ako at sobrang grateful ko kasi pamilya na po ang turing niyo sa akin. Pero sana po maintindihan niyo din na ang dahilan talaga kung bakit ako bumalik ay dahil gusto ko panganapin ang pamilya ko. Kasi ngayon, kahit parang okay na yung lahat, may kulang pa din eh. Feeling ko may kulang pa rin at feeling ko sila lang po yung makakapuno nun. Sana po maintindihan niyo. I understand. Naiintindihan ko.
May na-detain nga Odessa Luna dito noon. Pero pinalipat din po siya sa mental institution. Nabalitaan po namin yan noon. Sir, nakalagay po ba dyan kung saan siyang mental institution dinala? Sir, ako ho yung... Ito ho yung ID ko. Dati ho akong asawa ng complainant na si Larry Medrano. Gusto lang ho namin talagang makausap si Odessa Luna kasi meron ho kaming importanteng mga bagay na kailangan maitanong sa kanya. Halika. Ano ba? Dito ka muna. Baba. Teka. Dito ka muna, ha? Napapagod na ang pabalik-balik ng lagog na eh. Dapat, hindi nasasayang yung oras ko. Dapat nagpaplano na ako ng kasal namin ni Larry. Itigil mo lang sa amin at kahibangan mo eh. Huwag mo na ituloy ang kasal. Anong wag? Ha? Anong wag-wag? Ing-ing ba ako na pagkatapos ng lahat ng pinaghirapan ko, hindi ko na itutuloy? Ha? I will have my happy ending, tita. At walang makakapigil sa akin. Odessa, may sinira kang pamilya. Tapos, halos mamatay ka ng tao. At si Larry hanggang ngayon niloloko mo pa, hindi ba? Paano pang makukuhang maging masaya? Kung sa kabila ng ginawa mo yan. Masaya ako, tita. Siyempre, yung lalaking pinangarap ko, mapapasakin na. Yun lang ang mahalaga. Kaya lahat na dinadakdak mo, wala akong pakialam dyan. Hindi na talaga kita kilala. Hindi ka na kilala, Odessa. Kasi nga, si Margaret na ako, di ba? Kaya ikaw, umayos ka. Ha? Kung hindi kita dadala ng inumin. Hindi kita dadala ng pagkain. Kawawa ka, magugutom ka. Baka mamatay ka niyan. Ha? Okay? Umayos ka. Kahit ikamatay ko, kailangan gawin ko ang tama. Evelyn, anong balak mo pagdating natin dun sa mental institution? Kakausapin ko siya. Tatanungin ko siya. Buti kung makasagot ng matino yung babae na yun, eh di ba nga baliw yun? Evelyn, tutuloy ba talaga tayo? Oo naman, ate. Kailangan ko malaman kung totoo yung sinasabi ni Glenda. Evelyn naman eh. Alam ko naman eh. Lahat kayo sinasabi niyo sa akin na huwag akong maniwala. Masisisi mo ba ako? Kung merong maliit na posibilidad, kahit maliit lang na mahanap ko si Ana, kahit ayoko makita yung pagmumukha ni Odessa, pupuntahan ko siya para malaman ko ang totoo kung nasaan si Ana. Para mahanap ko siya. Kaninong cellphone to? Parang kay Ma'am Glenda to ah. Bakit nandito to?
salamat po. Salamat po ng marami. Patawarin mo ko, Odessa. Patawarin mo ko. Pero kailangang malaman na ni Larry ang lahat. Kailangang malaman na niya kung anong ginawa ko sa anak niya. Ay. Nakita ko po ito sa mga gamit ni Tito Larry. Sa kanya po ba to? Kasi parang pamilyar po sa akin. Odessa Luna po yung pangalan niya. Wala akong ganung pasyente dito. Ang sabi sa amin dito siya dinala eh. Opo, tama, natatandaan ko na po siya. Alam mo, feeling ko si Calvin lang naman talaga makakatulong sa'yo eh. Siya yung nagligtas sa'yo. Siya yung forever knight in shining armor mo. Calvin, kinakabahan ako. Sana hindi siya nanloloko. Sana malaman ko na talaga yung totoo tungkol sa pagkatao ko. Sa'yo ako'y maghihintay.